Hello mga ka-expert. Ito po ang Kutsara at Tirador. Ako po si Madam, madaming alam, at ito po ang partner ko si Kong. Kung magsalita, akala mo ay eksperto. Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang gabi, magandang hapon. Kung nasaan man ho kayo na sulok ng mundo. Napaka-exciting po ng mga pwede ho natin pag-usapan ngayon. Mainit-init na balita. Total naman, lahat ho ng tao sa atin, sa mga Pilipino, tutok na tutok ngayon sa mga usapang katiwalian. Floodgates. Katiwalian daw na hindi ko alam kung bagong balita. Bago pa ba yan? Pero masarap, makikisaw-saw tayo mga ka-expert. Magbigay tayo ng mga opinion, mga obserbasyon na... Ito naman obserbasyon lang sa mga balita. Ayan, disclaimer lang. Hindi naman ho kami wala ho kaming mga mananaliksik na team, parang si Ping Lacson eh. Kami ay umano lang. Nanonood lang ng balita. Nanonood lang ng teleserye. Yes! Inaabangan namin lagi yan. At reaction sa mga main characters. Sana po mag-enjoy kayo at kahit ewan ko kung kapupulutan ng aral, pero mag-enjoy lang tayo, magkwentuhan lang tayo. Comment down below. Magkwentuhan lang tayo, pag-usapan natin. Okay. So, paano ba nag-umpisa tong flood control na na yan? Ano bang unang niyan? So, ang pagkakatanda ko, siguro anuhan na lang natin kasi lahat naman siguro tayo. Well, para lang sa mga hindi updated, So, nag-umpisa yan nagkaroon ng pagbaha, ika nga si Tito Sen ba nagsabi na siguro siguro si Ping Lacson nata nagsabi, yung kinailangan ng 3 sunod na bagyo para lang matauhan na yung tao sa atin, medyo maging wake-up call na para yung presidente magsalita tungkol dun sa bakit ganito yung sinapit natin na nagbaha ng sobra-sobra despite sa hindi ba billion, trillion na yung nuubos ng yung gobyerno. SONA yun. Sa SONA, yes. Sa SONA. So yung SONA. So doon nata nagsimula lahat nung nagsalita siya si mahiya naman kayo. Oo, mahiya naman kayo. Sino unang sumampa sa mahiya naman kayo? Sa yung issue, sino unang sumampa sa issue na yan? Well, hindi natin ako sumampa nga pero tinake advantage ni Vico Sotto Vico Sotto. Yun doon ko unang yan. Actually, wala akong pakialam. Hindi wala pakialam. Hindi ako aware doon sa SONA. Una ko lang naging mainit sa feed ko nung nagsalita si Mayor Vico Sotto. Doon nata medyo parang mas naging malakas yung ugong-ugong nung pinangalanan ni Vico Sotto yung isa sa mga nabanggit na mga contractor, which is the Diskaya. Yung mga Diskaya, 'di ba? Yun. Actually, doon ako unang nagkaroon ng interest nung lumabas si Diskaya, kasi lumalabas sa feed ko yung mga interview nila. Kaila Julius Babaw, kay Corina Sanchez, ang OA, 'di ba, yung 40 luxury cars na yes, na syempre ikaw na nung nagsumabog yun, nag-umpisa na yung pati nga yung mga Nepo babies diba? Ay, oo, yung Nepo babies. Pa yung
lalong nagpasiklab, parang nagalit. Parang yung emotion natin na, oh my God, yung disgust, yung... Kumbaga, finid sa mga tao na magalit na kayo. Lahat ng pwedeng, isa sa mga ginamit nila para talagang makita, which is, intindihan naman natin. Kung bakit. In hindsight, maraming na-inis kay Julius Babaw tsaka kay Corina Sanchez. Pero in hindsight, ito sa akin lang pasalamat pa ako at nagganon sila ng ganong feature. Kasi kung bakit hindi malalaman ng tao na merong ganong pamilya na naging ganon ng lifestyle na hindi sila generational wealth within a decade. Kasi aminado tayo, may mga talagang mayayaman na yung mga talagang sinaunang panahon pa, mayaman na. Which is acceptable na maging ganun yung lifestyle, right? Pero yung within a decade, naging ganun yung kayamanan nila, dun mo naungkat na, oh my God, parang tayo, 15 years na tayo nag-a-abroad, hindi nga natin mabili yung gusto nating sasakyan. Tapos sila, in a span of how many years? Anyway, naman na yan, Diskaya. Established na yan na alam na ng lahat na involved sila rito, established na ng urakot yan. So, ang pinaka na lang is interesado tayo kung ano pa yung pwede nilang isiwalat. Kasi magiging key sila sa pagtunton kung sino yung yung mga politiko, yung mga main players talaga nung na to, no? Ako, yun lang ang ko dun sa mga tungkol sa mga Diskaya. Ako, ayoko nang paulit-ulit pang, alam niyo yun, na iungkatin na naman natin yung... Akala ko yung Nepo Babies, ganon. Nepo Babies. Baka, alam mo, maraming nagkasalita ng Nepo Babies. Naiintindihan ba nila muna kung ano ba yung Nepo? Bakit tinawag na Nepo Babies? Bakit? Diba, from the word dyan na... Explain mo, sa mga ka-expert natin. Hindi, diba, kasi nga nepotism. Doon nagsimula yung... Yeah. Yung... Kaya't yung... Nepo Babies. Kumbaga yung... Sige, sabihin mo, madam, ano bang nung nepotism? Well, kasi diba, sa nepotism, kumbaga, diba lagi yan sa trabaho. Kamag-anak ni yan, ipasok mo yan. Doon nag-uumpisa yung nepotism, right? So, parang sa'yo, hindi mo i-consider na nepo babies tong mga to kasi bagong wealth, bagong nakaw lang sila. Ganun ba yon? Sino ba? Sino? Yung mga na-feature na nepo babies, yung mga anak nung ganun. Hindi, nepo babies talaga. Ibig ko sabihin lang, maraming gumagamit niyan na baka pag tinanong natin ano ibig sabihin, hindi naman alam. Anong masasabi mo dun sa yung privilege speech ni Ping Lacson dun sa Senate? Yung nilabas niya na lahat nung ang galing, no? Teka, sige, natin. Sige, bago, sino pa ba yung mga tumunog na pangalan nun? Si Vico Soto, diba? Yun nga, yung pagkakaano nun. Si Magalong. Si Benji Magalong. Diba? Yung mayor ng Baguio. May mga sinasabi rin siyang may alam. Oo. Tsaka dun ko rin narinig na meron palang samahan sila na Mayor for Good Governance. Na syempre, kayong mga listeners dyan, hanapin nyo ang mga mayor nyo kung nandun sila sa listahan. Tsaka... Yung good governance na yun, meron pala silang ganun. Actually, lang yun, kailan ba nila binuo yan, pero hindi ko alam yung buong history. Pero maganda na merong ganun na nabuo sila, pero hindi naman yun yung natin. Nabanggit lang natin si Mayor Magalong dahil isa din siya sa mga gumawa ng ingay. Hindi for the purpose of siguro ng publicity, pero may mga binanggit siya. Kumbaga, binakapan din niya. Yung sinabi ni Vico Soto. Na hindi necessarily rin kay Vico lang. Ibig sabihin,
yung umuugong na korupsyon. Yun ang ano niya. Alam mo, may napanood akong interview ni Mayor Magalong at ni Mayor Soto na matagal na nilang sinasabi yan. Kaya lang parang ang hirap, 'di ba? Kasi from local government to national, right? So ngayon, inano talaga nila yung opportunity dahil yung atensyon ng presidente at ng tao nandyan. Yes. Which is, I think that's important, yung attention. Kasi ito talaga sa totoo lang, ito na realize ko dito Attention is powerful. Kung saan yung attention ng tao, doon mo maipupush yung kung saan iaano ng gobyerno yung pansin nila tsaka ano naman to be honest, kaya nga para sa akin parang teleserye na lang. Bata pa ako, Diyos ko, alam naman na natin na DPWH isa sa mga ahensya, pero let's face it, lahat naman ng ahensya may korupsyon, pero alam na ng lahat na may korupsyon dyan. Ang baga tama, ngayon, dahil nandiyan yung atensyon, tasawsawan ng lahat yan, which is, kasama na tayo dyan. Kasi syempre. Pero, like I said, mas magandang pag-usapan natin in a way na at least ma-update din yung iba. Baka hindi nila kasi marami tayong naririnig na may mga nakausap tayo, hindi nila alam kung saan nagsimula, which is kung paano yung nag-develop sa ganito. Kaya nga natin, at least kahit paano tinatrack natin yung mga, umpisa na lang natin sa mga tao, yung mga gumawa ng ingay tsaka ugong. So ngayon, natin si Biko, si Magalong, sumunod si Ping, di ba? Si Ping Lacson. Nagbigay siya ng privilege speech sa Senado na nag-cause na naman ng malaking ingay kasi yung kay Ping mas detailed kung paano yung operasyon, yung paano nagkakaroon ng nila, paano yung modus nila, yung syndicate modus operation, yung modus nila, which is eventually merong konting hindi pa fully napapatunayan, pero lumalabas sa mga kwento ngayon mula sa mga sa mga investigasyon, parang doon nga napupunta, parang tama yung mga binigay na ni Ping sa privilege speech niya. So malaking bagay talaga yung so ginawa. yung kasi sa privilege speech ni Ping Lacson, yung napanood ko, yung pinakita niya yung connivance between yung contractor tsaka ng DPWH. Kasi 'di ba yung pinakita doon, yung grabe yung sa Sims na yung within 2 days ilang percent na ng completion. Tapos after ilang days 89% na, pero yung proof is walang change ng picture. Kumbaga yung gagawa naman ng krimen, walang ka-effort man lang na mag-AI generated man lang ng ibang picture. Kumbaga talagang yung copy and paste lang talaga. Kumbaga nga, in his words, talagang garapalan na yung anomalya, no? Yun ang pinakita doon na kung paano yung porsyentuhan and ganyan, which is malaking malaking talagang naging role ng pagpapaano nitong issue na to, lalong maging mainit dahil doon, no? Dahil sa mga nabanggit na walang nabanggit na mga tao, pero yung kung paano yung nangyayari, lalong naging interesado yung mga kababayan natin. Tulad natin, expert. Lalo tayo naging interesado, na-hook tayo dun sa pinanonood natin ngayon, sa akin lang, para sa akin talaga, teleserye ito. Sa inyo, ewan ko paano nyo yan. Basta huwag kayong magalit sa akin kung tingin ko sa akin, teleserye ito, which is nag-e-enjoy akong panoorin. Hindi ako nag-e-enjoy sa nangyayari, I-clear ko lang. Ako sa akin, very
very entertaining lang kasi may inaabang ka anong very very entertaining well, I mean sa akin hopeful kasi tabi po hindi po entertaining na may ano ng baha. I mean sa akin kasi ang ano ko lang is well masaya, maganda sana kung alam niyo may maparusahan dito. I mean, I like to prove myself wrong in the end. Mas maganda pang mali ako na alam kasi sa akin ang tingin ko na naman dito sa dulo walang mapaparusahan dito. Ikaw naman, nanonood ka ng teleserye, meron ka na kagad. Well, let's enjoy yung the show. Hindi, kaya nga nag-enjoy. Anyhow. Si Ping Lacson, nag-ano na ng istorya. Anong sumunod, di ba? Nagbuo sila Nagbuo na ng Blue ang sikat na Blue Ribbon Committee. Marami nang inimbestigahan yan. Well, in fairness to them, it's in aid of legislation. So ano sila, may excuse sila, Kaya wag tayong magagalit kasi pag hindi in aid of legislation. Hindi sila nagpapakulong. Dahil because it's in aid of legislation. So wag kayong magagalit pagka wala silang So, yung pinanonood natin doon, entertaining, kasi ayun nga yung sinasabi niya. May comment lang ako. Pinanood ko yun. Ang daming alam mo, favorite ko, si Senator Risa Ontiveros, interjection. May mga ganun siya Marami siya interjection. Parang kaklase mo. Parang, ma'am, excuse me po. Parang ganun Siya yung kaklase mong tanong ng tanong. Tanong ng tanong na gusto mo nang magtapos yung klase, may tanong. Pero it's okay. I like her. Pero yung isa doon, ang comment ko lang, yung nagsalita si Senator Bongo, parang hindi niya tinanong yung mga resource person, nag-privilege speech. Wala hindi pa nababanggit yung pangalan mo, naglilinis ka na ng plato mo. Well, may mga umuugong-ugong na kasi, di ba? Nililink siya na meron link sa kanya yung isang kontratista o ilan. Pagkarang kamag-anak kontratista, yes. Kaya siguro in defense ginamit niya yung floor ng Senate para magdepensahan yung sarili niya, which is not the point of the Blue. Hindi yun in aid of legislation. So bakit mo kailangan gawin yun? I mean, meron kayong tamang pagpupulong sa Senate na mayroon kayong pwedeng mag-privilege speech. Pero hindi doon sa pulong ng in aid of legislation. Marami sa kanilang nagganyan. Isa pa. Sila Joel Villanueva. Yes. Sila... alam mo kaya lalo ka tuloy minsan na pupulaan na baka totoo kasi ka ng salita minsan pag lalo mong ginaganon, di ba? Lalo mong dinodraw yung attention sa iyo. Kung di ka sabi nga nung isang PR specialist na panood natin, yung iba is naka-bunker mode, no? So i-highlight ko na lang po kung sino po yung PR na yun. Nakalimutan ko po yung name niya. Hubo muna kayo. Mga ka-expert, no? Ako, nakain ko nachos ito, di ba? Isa pang ako, may comment lang ako. Si Jinggoy. Alam mo, ito, opinion lang po ito ni Madam. Wala pong halong... Observation lang to. Wala pong halong facts. Pero, kasi, ang palagay ko bilang Pilipino, nung nagsasalita si Jinggoy, ang naaalala ko lang is yung issue niya kay Napoles. Habang nagsasalita siya tungkol sa corruption sa flood control, ang naaalala ko lang is na-involve ka sa plunder case. Nakalusot siya doon. Na-acquit siya doon. Na-acquit nga siya. Pero the fact na na-involve ka, parang para sa akin para sa opinion ni Madam,
yung credibility mo is already tainted. So, bakit ka nagsasalita Well, about corruption? Ano sa palagay mo? Kailangan niya, nandun siya eh. Ano ba siya? Member ba siya ng Blue Ribbon Mm. Committee? Okay. Well, regardless, nandun ka. Hindi ka pwedeng parang palamuti ron. Meron pala muti o bakit si Villar nandun din, hindi naman nagsasalita. Yung Hindi bago, siya tinatanong si Camille. hindi siya ayaw niya hindi Ay, natin alam ganun anong ba? dahilan niya. Ay, hindi, wala sa Blue Ribbon Committee. Well, I mean, sorry, excuse me po. Ano ba? Well, anyway. Sumalangit ang kayang kaluluwa. Yeah. Well, yun. Maganda sana kung si Mark Villar, dating DPWH, siya. Makapagbigay siya ng insight, no? Totoo, no? Nung past administration yung kay Duterte siya, no? Oo, tsaka, well, which is, okay, babalikan natin si Villar. Kasi, babalikan natin si Villar kasi siya nga pala yung DPWH secretary nung past administration. Pero may napanood ako, nagsasalita din siya sa, hindi pa Senate Blue Ribbon Committee yun eh, parang after lang magsalita ata ni Ping Lacson or something. Anyway, ang hirap ng timeline eh. Sa totoo lang, magtataka lang ako. Ito, observation lang I'm sure hindi lang ako. Na bakit si Mark masyadong tahimik, Kasi hindi pwedeng hindi mo alam yan. Hindi naman ngayon lang nag-umpisa yan. Katulad nga niyan, kung iba-backtrack mo yung kwento ng mga Diskaya, 2016 sila nagsimulang yumaman. Which is dun sa bantay on watch ni Villar during that time. So I mean, kahit anong sabihin mo, hindi mo pwedeng hindi i-link yung bakit hindi during his time na siya ang head, may mga yumaman na ng ganito sa DPWH. Well, hindi natin alam, hindi ko sinasabing involved si Secretary pero Senator Villar. Pero ibig ko sabihin, mas magandang magsalita siya kung at magbigay linaw siya na kung anong process noon. Kung alam niya na may pangyayari ng ganun noon, bakit walang nangyari, walang ginawa? Or with signs. Or at least gumawa ka ng, kasi lalo na ngayon, nakaupo ka na sa Senado. Kung may nakita kang problema ngayon, yes, ikaw ang magiging magandang resource person para i-correct tsaka hindi, kung ano yung mali ka, sa DPWH. Ikaw ang naging maingay tungkol sa flood control. Si Villanueva, ayun, may napakita niya yung mga clips niya na kasi iniingay niya yan way back, to be fair kay Joel Villanueva, talagang pinakita naman. Bakit ikaw, nung nakaupo ka sa DPW, imposibleng hindi mo nakikita yung problema. Dapat, ewan ko kasi kung ako siguro naging head ng DPWH at umupo ako ng Senado, yan ang magiging advocate ko siguro. Yeah. Alam mo yon? Ipipilit ko na ganito. Naupo ko dyan, nakita ko itong mga Itong mga problema, kong problema na hindi ko magawa ng solusyon as a secretary. Baka ngayon as a senator, by aid of legislation, tayo ng batas o anumang pamantayan na makakatulong sa susunod na DPWH na head. Ganda. But naman, Senator Villar. Matulungan yung, kasi mukhang matagal ng sistemang katulad nga ng sinasabi nila, matagal na to. Lacson, sabi niya, it's systemic. Hindi na, kaya lang naging mas garapal lang ngayon, kaya nahuli na sila. Or na masyado na naging obvious. Nawalan na ng takot. Kumbaga, kaya, which is, in a way, I mean, I'm sorry, pero kung alam ni Villar yun during his time. Well, that's a speculation. Hindi nga, I mean, katulad sa hindi ko naman sinabing sure ako, pero ikaw yung head dati.
I'm sure you will be a good resource. narinig mo, may narinig ka or may na ano ka kasi I mean, I don't know kung paano makakalusot sa iyo yung mga ganyan ng bata pa nga ako, nakakarinig na ako ng napaka-corrupt ng DPWH, niloloko yung mga proyekto eh. So bata pa lang ako, wala pa akong pakialam sa politika eh, nakakarinig ako. Yung pa kaya ikaw yung nandoon sa bakuran, di ba? Imposibleng di mo hindi ikaw nasa bakuran. Ikaw ang puno ng bakuran. Ilagay mo na nga lang na ikaw yung nasa loob na ng bakuran. Na, kung ang batang paslit nakakarinig ng ganun, imposibleng wala ka narinig sa loob at hindi mo na experience on hand. Well, regardless, kung mag-bunker mode yung mga iba dyan, hindi mo naman mahabang buhay pwedeng yan. Meron at hindi lang naman ikaw at ako makakapansin na tahimik si Senator Villar. I'm sure yun. Tsaka meron pa natutunan. Kasi malay ko ba sa mga proseso ng Congress and Senate, right? BICAM pala is yung meron silang committee on each house of Representatives tsaka ng Senate na nagmi-meeting to approve the budget. So may representative sa Senate, may representative sa Congress. Tapos sila nagmi-meeting. So ito yung BICAM na tinatawag nila. So dito ko na okay. Sino-sino ba yung nag-approve nung malalang na yon? Kasi ang isa pang malaking tulong dyan, si Representative Toby, si Toby Tiangco, yung sinasabi niya na, hindi ako kasi sa BICAM, so hindi siya in preview yung nangyayari sa meeting. Pero, ko lang yun, hindi yun yung exact words niya, pero parang yun lang ang pagkakaintindi ko sa sinabi. Baga, ang inaano niya kasi, may BICAM. So, ang tanong napag-usapan na yan kasi mapag-usapan yan sa yung budget. Each house sa budget. Kung saan din i-allocate, napag-usapan na yan doon. Ngayon, pagmimitingan yan, nung dalawang house, para amnesty, di ba? Parang amendment, for amendment lang. Kaya lang, nagkakaproblema na nga daw. Ito, naririnig lang natin to. Nung nagkakaroon ng insertion na tinatawag yun nila. Sabi ko, ano ba yung insertion na yan? Kasi, madalas mong maririnig yan. Maririnig ko yung mga insertion. Sabi ko, ano ba itong insertion na yan? Para pala siyang parang in translation, isingit. Isingit, ipasok. Isiningit. Ipasok mo to. Insertion. Isingat, in-insert. Isiningit. Ipasok mo yan dyan. Okay. So, ang which is napaka-obvious naman din, hindi, like I said, mga ka-expert, hindi naman tayo tanga lahat siguro. Kung problema pala, gusto mong tuntunin kung ano yung mga sino yung nag-insert? Hanapin mo kung sino yung nag-insert, di ba? Ngayon, ang nakakaalam nun, yung yung mga nag-approve nun. Kasi, which is yung nasa BICAM committee. Yes. Ibig sabihin, doon kasi huli, parang sila yung may lase. Parang yun yung bago pirmahan. So, imposible naman nakaupo ako doon. Merong isiningit dito. Hindi ko alam kung sino. Ay, para namang meron na, kasi ako, singit ni Anonymous. Wala, ba't ko aprobahan yan? Diba? Isiningit ni Anonymous. Bukod pa doon, syempre, ako, tingin ko, Diyos ko naman, di naman, common sa atin na, pag may singit, tatanong mo, bakit isisingit siya? Alam mo, siguro meron tayong hindi na naintindihan Bakit? Well, kasi, anyway, ang sabi ko, bakit hindi tinatawag tong mga to? Ang inuna yung constructor, right? Pero sabi ko, siguro meron tayong hindi naintindihan sa BICAM ek. Na sabi ko, kung sino man ho ang nakikinig na may alam sa batas na lawyer, paki-enlighten naman po kami at hindi po namin maintindihan at bakit parang ang hirap isa kasing hindrance paki-comment na lang po. Isang hindrance nga kasi daw, hindi mo pwedeng imbitahin yung mga tao sa Kongreso, tao sa Senate. Hindi mo sila pwedeng gamitin as
hindi ko alam, tawag nila, witness or what. Si Representative Tiangco, It has to be their own will. Hindi mo. So, ang telenovela natin mas nagiging juicy. Kasi kung ikaw, hindi ka guilty, I will tell you what happened. Pero kung guilty ka or may alam ka na may pinoprotektahan bakit ka pupunta doon? Bakit ko ilalagay yung sarili ko sa... So, lalo na ganyang... At napatunayan na yan na pag nananahimik ka lang at hindi ka na makakalusot ka. Kasi wala sa'yo ang atensyon. Tsaka kahit nasa atensyon, di ba? Maraming nakakalusot basta huwag ka lang magsalita. Bunker mode. Di ba? Nangyari na yan, ilan ng yung pork barrel scam, yung mga wala naman naparusang mga dyan. Sino ba nakulong? Si Napoles la? O sino ba yung mga hindi talaga, itong mga mandarambong na to, alam naman na nila yung kung gagawin nila. Kung paano yung kalakaran, paano nila lalaro yung attention ng tao. Kaya nga, I'm sorry, kaya nga ako umabot sa hindi yung pagpa-podcast lang. Ibig sabihin, yung panonood ko, kaya ako i-describe na entertaining. Kasi, gusto ko sana yung ending nung pinanonood ko. Happy ending. Pero, mukhang, alam nyo na. Typical story. Mukhang Japanese story to. Yung laging malungkot ang ending Parang ganun. Well, anyway, yun nga, na-point out mo yun. Diba? Bakit di mo na lang tanungin? Ako, tingin ko yan din na ng mga Pilipino. Bakit di mo na lang tanong? Hindi naman tayo ang nag-iisip na ganyan. Bakit hindi kasi mo katulad natin, hindi naman tayo mga abogado. Walang alam. Hindi naman tayo... Ay, sorry, madaming alam ako. Hindi naman tayo, talagang nag-aral. Nakiki-expert lang tayo So, sa common, way ng pag-iisip ng tulad natin, yun na nakikita natin. I mean, hindi natin alam yung more technical nilang proseso niyan. Pero di ba parang common sense lang? Common sense, right? Naghahanap kayo kung sino nag-insert. Parang sa trabaho lang. Bakit di na natin tanongin mismo kung sino yung mga nag-approve? Nag-approve. Dahil imposibleng di nila alam. Pero kasi hindi ko alam kung paano nila ilulusot yun. Mapapalusutan yun na pag kunwari, etong 2 billion in-insert, pwede bang anonymous yan? I don't think ako magka-approve ako ng anonymous. Sinabing sa Bulacan. Siguro naman kung mag-a-approve ako, tanungin ko, alin ba doon? Ano bang problema nun? Or, syempre, kakausapin ka nung talagang, respondent? Chairman? Respondent ba yun? Proponent? Proponent. At least kakausapin ka direkta nung proponent na kailangan po talaga ma-approve kasi ganito, ganyan. Which is, doon mo isusulat yung ngayon, alam mo na, ito nagganon yan. Kasi, ganito mangyari sa kanila. Pag nagka-imbestigahan na, magtuturuan silang dalawa. Bakit mo nilagyan ako ng ganito? Wala naman ako hiningi sa yung ganyan. Diba? Pag inano mo ko saang distrito allocated, which is yan yung sinabi rin ni Toby noon, di ba? Bakit mo ako nilagyan ng 2 billion? Di mo ako nag-request niyan. Di ba yung sa Mindoro? Diba mga ganun sila. Marami silang nakitang ganun. Pero, yun ang ibig sabihin. Matutuntun mo kagad. Hindi na tayo dadaan pa sa contractor, kasi from DPWH. Hindi ko lang matanda kung kanino ko narinig yon, pero may nagsabi di ko alam di ko alam si Tito Soto o si Ping Lacson na kaya inumpisahan nila sa contractor kasi sila yung main involved. Ngayon, parang ang hope nila ay situturo yan pataas. Bakit di natin baligtarin? Umpisa natin sa taas. Magturo sila hanggang pababa. Magtuturuan sila sa taas. Na ngayon, pababa ngayon para kasi paturo ka pataas. So ngayon, ako, tingin ko lang, yung mga nasa taas ngayon, na hindi pa nabibigyan nyo sila ng time para magkaroon ng sakit.
magkasakit. Ayun na naman yung sakit. Diba? Binibigyan mo silang time magkasakit, umalis ng bansa, makapag-prepare, o gumawa ng sarili. Kasi yung ano, no? So, kaya hindi ako sang-ayon, siguro ba ganito talaga? Baka hindi, wala, kung may lawyer na nakikinig, baka pwedeng enlighten nyo kami, comment down below. Pero, ito nga yung ano ko lang kasi naririnig ko tong madalas dun sa Senate Blue Ribbon Committee siya sa Infracom. Courtesy. Lagi silang may courtesy because kongresista to. I-courtesy na lang. Ako naman, nasan yung courtesy nyo dun sa taxpayer? Oo nga. Kaya nga hindi, kaya nga pinipili, kaya ako na parang naglolokohan lang tayo rito. Well, sabihin nyo nang hindi ko naiintindihan kasi yung proseso, kaya mahirap ba yung logic mo, no? Bakit hindi nyo umpisahan? Umpisahan na doon. Oo. Tsaka nyo tuntunin. Tsaka yung burden, yung meron yung sinabi si Winnie Munsod, di ba? Yung burden na mapatunayan nilang inosente sila shifts on that person. Kung sino man ang maturo doon sa... Hindi naman naakasuhan. Tama ba? Akusahan. Naakusahan. Ibig sabihin, hindi kayo naakusahan. Tinutuntun lang. Kung saan... Bakit nandito yung pirma mo? Nandito yung pondo na to. Doon mo umpisahan. Tsaka mo maglilinaw na kung doon pa lang at hindi na naipaliwanag, alam na kasi to be honest, established na itong mga kontraktor na to talagang tiwali dahil once na inisa-isa mo na yung proyekto na yan, madali mo na silang madali mo na silang hulihin. Kumbaga, madali mo na sila sampahan ng kaso. Kasi sa kanila lang naman, makita mong mali sa ginawa, under budget yung ginamit o yun nga, ghost pa yung iba. Kaso na yun. So, ang mahirap lang tuntunin yung mga nasa taas. Kasi hindi naman magiging ganyang kalakas loob ng contractor, no mga engineer, district engineer, regional engineer ng DPWH kung wala silang backer na nasa taas. Ngayon, ang kailangan talaga is sino yung pinakamataas? Doon ka na nga magsimula. Kanino ka nakasandal? Doon ka na mag-umpisa na. Umpisahan mo na doon sa ulo na nag-approve. From there, well, sino ba yung nandun na nababanggit? Diba? Yung Saldico. Si Romualdez. Si Grace po. Diba siya yung dating finance, budget. Committee on Finance Committee on Finance. Nung panahon na na-approve yung tanongin mo itong mga tao to, which is I think yun ang susunod na mangyayari. Parang narinig ko na planong imbitahin sila. Pero like I said tuloy, yung mga narinig ko, baka depende dun sa mga tao na kung pupunta sila o hindi. Yes. Yun yung narinig ko in fairness kay Congressman Erice, minsan ko lang siya naririnig. Pero meron siya, nagsabi nun na, imbitahan natin yung BICAM committee, which is, buti naman, may nagsalita sa inyo ng ganyan. Hallelujah. Hallelujah. Kasi, Congressman Erice. Kasi totoo naman, di ba? Bakit hindi mo doon natanungin na? Yeah. Kasi, like I said, katulad nitong investigasyon na to, ang iniimbestigahan mo para matuntun mo yung nasa taas is yung mga taong sinisira mo yun na yung credibility sa buong Pilipinas. What I mean is, pinalalabas mo ng mga kriminal to. So, paano mo paniniwala? Ito lang magiging depensa ng mga nandun sa nasa paano taas. mo paniniwalaan yung mga kawatan na yan? So, in a way, sinira mo yung credibility nung gagiging witness mo. I mean, hindi ako lawyer, pero hindi naman siguro rocket science din na para atang mali yun. So, kailangan talaga magsalita diba? Kailangan magsalita yung nasa Natutulan yan.
turo na tong mga contractor. Anong sinasabi nila? Sinungaling yung mga yan. Kasi nga, yan ang pinroject nila sa mga hearing nila. Correct. Si Bryce, pinangalanan si Jinggoy. Sinungaling na tao yan. Involved sila dyan. Eh di, paano mo matutuntun? Kaya nga tayo nangyari kay Napoles. Naputol na lang kay Napoles. Si Napoles na lang ang ano. Parehas na nangyayari ngayon. Si Diskaya, nagsabi, binangalanan si Zaldico and Romualdez pagdating sa binabawi. Sa Congress. Hindi ako, ano siya, hearsay. Oo. Hindi kaya nga, ibig sabihin, ang teleseryeng to, kain tayo mga ka-expert. Ang teleseryeng to, magiging very interesting lalo na pag nag-umpisa na silang magtanong dun sa, ito, yung, ako, hindi ko alam yung buong composition, ano? Kasi, alam nyo, hindi ko naman ganong ni-research yung, ano, no? Ang narinig ko lang na ang mga taong, nung parang BICAM, ang nag-form o yung parang nung approval is yung mga pangalang lumilitaw, si Saldico, yung Romualdez. So, alam naman natin, no? Saldico, sumikat lalo yan nung Nepo Babies. Tapos si Romualdez naman, siya naman yung kamag-anak ng Marcos. Marcos ba o ni Huwag mo kalimutan. Diba? Bukod sa nag-insert naaakusahan si Zaldico na siya yung mga proponent ng insertion. Isa pa siya dun sa parang mga previous owner nung mga contractor kumbaga, na involved tainted na yan siya. Oo, kumbaga marami na rin yan na involved yan. Kaya ngayon may sakit daw sa Amerika. Oo, ganyan nga sinasabi ko. Itong investigasyon dito ngayon, binibigyan mo ng time para magkasait yung mga politikong may involved. Maniwala kayo sa akin. Alam mo, dapat may magpapaso ng bill, bill na bago ka kumandidato, meron kang medical. Hindi naman. Ako tingin, ito nga sa akin dapat may bill. Total naman, alam mo, sa totoo lang, yung DOH, hindi ko rin naman maramdaman yung mga proyekto niya, ano? I don't think na, maglagay ka ng pondo na itong meron kang designated na team ng physician na sila ang magsasabi kung may sakit o wala. May excuse ang isang politiko or wala. Di ba parang sa school natin, di ba? Pumunta ka muna sa trabaho, pumunta ka sa clinic. Humingi ka ng humingi ka ng clearance. Di ba? Maglagay ka ng ganun sa DOH para para maintindihan natin, totoo ba to o dala to nung issue? Ang dahil nagkakasakit tuwing may ganyan Ang galing So, at least, baka pwede yung in aid of legislation. Maisip nyo yan. Ang dami ng tataka ako. Diyos ko, ilang aid of legislation na ginawa nyong ginamit na palusot yan. Hanggang ngayon, wala pa rin kayong ginagawa para dyan. Pero sa totoo gawa kayo ng I think, kasi ang inaapila usually, nung before nung the past na unang mga gumamit ng ganyang nagkakasakit is yung empathy ng tao. Pero I think ngayon, for me wala na akong empathy sa kanila. Ibang topic pwede mo pero ako yun lang. Bakit di na lang natin ganun yan? Kasi, ayan magkakasakit yung mga yan. Kaka-buy time ka para gumawa ng mga alibis. Diretsahin nyo na, doon na kayo mag-umpisa. Sana doon umpisahan nitong IC. Ayan. Yung Independent Commission on... basta yan, Investigative Commission, blah, 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 dyan. Alam mo, anong masasabi mo tungkol dyan sa Independent Commission na yan? Ewan ko, inaabangan ko yan Kumbaga sa bagong karakter yung mga yan So, either villain or... wala ako kasi, ayoko namang pangunahan ko anong nangyayari dyan kasi mawawala yung suspense nung pinanonood ko Pero, bagong karakter, bago i-introduce. So, kasi hindi paborito, pero isa sa mga interesting character na pinanonood ko ngayon is si Benji Magalong. So, titingnan ko kung
Pero hindi siya kasama sa committee. Ano lang siya, special Advisor. Parang, kasi si iba yung background niya, di ba siya yung sa South? I know, pero background niya nabanggit ka na dyan. Which is, kung meron kang hindi talaga nagustuhan dyan, di ilabas mo sa media. Yeah. Ako. Madami-daming. Umubulang ako, ha? Madami-daming, ano yan? Next Monday, di ba? Itong Monday. Hindi, Thursday yata yung Blue Ribbon. Ay, yung Infracom. Ang Infracom ata, Tuesday, alam ko. Pero, nabalik ng tao ulit dun, ano? So, yung binuong komisyon na yan, ewan ko, may mga binanggit silang tao, hindi man ako pamilyar. So, si Magalong lang ako pamilyar. Meron doon nakalimutan ko lang yung pangalan ng babae. Parang finance something basta siya. Siguro parang siya yung forensics accountant. Basta ganun. ano lang, I mean, wala man akong plano magsaliksik niya, ano? Sabihan nyo na, gagalit ka. Expertan ka, wala ka namang alam. Kasi ako, ang pinapano ko lang dito, yung point of view ng mga nanonood. Normal na nanonood nito. Ng teleserye. Nanonood nito. Huwag nyo na may expect na lahat ng tao. Sabihin nyo, salita ka ng salita, wala naman palang alam. Di magsalita rin kayo. Di magsalita rin kayo. Ang problema nyo, ganun talaga. Wala namang umaaway sa'yo Hindi, sinasabi ko lang na, kumbaga, sa totoo lang. Para kang yung nagpi-privilege speech, wala pang, naghuhugas ka. Hindi, sinasabi, hindi, kasi gusto ko lang sabihin yun na, maganda kung medyo may sense ba yung sinasabi namin. Regardless kung may sense o wala, ito po, it's up to you. Tong podcast na to is to build the community lang na nagkwekwentuhan. Gusto ko kasi, alam mo yun, i-voice out din yung same na perception ko. Yung sentiment, obserbasyon. Kasi marami tayong eksperto mga katulad ko na mga ka-expert, di ba? Lahat tayo ganyan I'm sure, wag niyo na itanggi. Posibleng alam niyo rin lahat to, no? Pero malay mo, may mga makinig na meron talagang alam sa ganyan. Please, we welcome you to enlighten us, to educate us. Alam niyo, sa totoo lang, katulad ko, yung mga ka-expert nating iba dyan, maaring mukhang walang sense, pero mayroong mga punto dyan na hindi naman rocket science nga Ibig sabihin, hindi yung mahirap intindihin o hindi mo kailangan ng totoong eksperto na pinag-aralan, nagpakadalubhasa para maisip mo yung mga bagay-bagay na naobserbahan mo. Kaya, magandang abangan natin yan sa susunod na anate. Sa ngayon, yan lang muna siguro ang natin. Kung meron kayong may mga idadagdag pa or pwede nyong i-share ng mga expert opinion nyo rin. At maganda, i-share nyo sa atin yan para pag-usapan din natin. Baka mabigyan nyo ng konting kaalaman, no? Kasi willing naman din kami na makinig sa mga opinion ng ibang tao. Siguro dito na lang muna natin tatapusin, no? Abangan na lang natin yung mga susunod. Tapos kwentuhan na lang tayo ulit. Sa susunod po ulit, ito po ang Kutsara Tirador. Ako po si Madam. At ako naman si Kong. At magpapaalam na sa inyo. Paki-like and subscribe na lang po ito. Let's go!